share a bright day, and some night skies too. You felt a spectrum of colors. Sometimes they're all blue. Oh, but you're a wonder to witness. If you'll pause and see, let's breathe in together, right here, you and me. Hold on tight, it'll be alright. Come on and rise up, rise up. You're looking great, keep heading that way. Keep your chin up, chin up. When it all feels strange, you don't know what to say. Turn up your little light in the world. Oh, we're almost there. Can you feel it in the air? You're a fighter, fighter. We'll walk it out together. We'll be stride for stride, till we're dancing like fireflies, until we're one in the sunlight. Take my hand, you don't wanna miss. There's so much life out here to live. Come on, it's over the horizon, yeah. Hold on tight, it'll be alright. Come on and rise up, rise up. You're looking great, keep heading that way. Keep your chin up, your chin up. Open your eyes, I promise you'll see a beautiful world for you and for me. It's all so amazing. Don't you believe? Yeah. Don't you believe? Hold on tight, it'll be alright. Come on and rise up, rise up. You're looking great, keep heading that way. Keep your chin up, chin up. When it all feels strange, you don't know what to say. Turn up your little light in the world. Oh, we're almost there. Can you feel it in the air? You're a fighter, a fighter. You're doing great, and it's a brand new day. So turn up your little light in the world. Oh, we're almost there. Can you feel it in the air? You're a fighter, a fighter. Hello and welcome back to another episode of Empress Talks. And ang kasama natin ngayon ay very special. Actually, he's one of the sought after every The Baraka Network. It's because siya ang ating first Muslim millionaire here at Elites Empire. Itong tao na to, napakadaming na-inspire na Muslims din, kaya sunod-sunod din ang mga Muslims natin na earners at lumaki ang community natin of Muslim because of Zubair of Elites Empire. Please welcome Wahab Udin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. By the way, my name is Zubair of Elites Empire Wahabuddin, a former OFW 11 years. Because of this Elites Empire, nakauwi na tayo for good. Alam mo, mula nag-hub ka and then talagang pinush mo to really excel in this business, in becoming a dream chaser. Ang lawak na naging reach ng inspirasyon mo. Na-imagine mo bang magiging ganito kalawak yung reach ng inspirasyon mo? May nakita ko lang kasi yung ano yung nangyari sa inyo, parang sobra sabi ko, hindi man tiningnan yung religion ko, ang tiningnan yung vision kung anong matutulungan ko, ano yung opportunity nakita ko sa Elites Empire, anong vision na meron sila. But sabi ko nga sa sarili ko, thank you so much, Ya Allah, ito na siguro yung pinagpe-pray ko. Hindi lang ako
ang matulungan. Sobrang dami ng mga kapatid nating Muslim na tulungan dito sa LH Empire. Sabi nga, hindi tiningnan kung ano yung religion namin, tiningnan kung ano yung vision, anong culture nakikita sa LH Empire. Tulad sa akin, Empress, no, na isang Muslim, but hindi nyo tiningnan kung ano yung religion ko, tiningnan nyo kung ano yung maibibigay ko na inspiration sa mga kapatid kong Muslim. Dahil sa LH Empire Empress, because of LH Empire Empress, marami na tayong natulungan dito sa community. Sobrang growing strong na din tayo dito sa Mindanao. Of course. And Zubair, taga saan ka pala sa Pilipinas? Yes. At i-greet mo naman sila. Sa lahat ng mga kapatid kong tausug diyan sa Zamboanga City, Holusulu, Basilan, alhamdulillah, yari nambuk tay mangud niyo na na-meet ko inambuk founder na to Empress. Sobrang blessed ko na kita nyo ako video ini para at least na alhamdulillah na kamo na sa next katabangan di. Napaka-laki nga talagang answered prayer ito. Kasi we started actually in Zamboanga na, you know, sharing the opportunity, but not only the opportunity, pero even ikaw, in your family member, may naka-experience ng gumaling Yes. sa karamdaman. Pwede mo bang i-share sa amin yun? Yes, sabi ko nga, hindi lang siya about income, Empress. Pero yung health na matutulungan, hindi lang sa family ko, dahil din sa family ko, nakita yung video, ang dami nakapanood sa testimony ng kapatid ko, doon parang isa prize na sa akin. Yes. Na hindi lang pala siya na totally na paano ka kumita dyan, pero yung sobrang I'm happy, Empress, na marami tayong matutulungan. Hindi lang about sa family ko, yung cousin ko, yung mga alos kamag-anak ko, Empress, marami natulungan because of this food supplement natin. Ang galing. Yes. And sabi mo yung kapatid mo, parang yun yung isa sa pinaka tumatak sa akin na story. Yes. Ano na nga yun? Maybe pwede mong ma-share sa kanila. Yes, that time, Empress, na umihingi siya sa akin ng tulong for medical na kailangan siya operaan. Pero umingi ako ng tulong kay Doc. Sabi ko, Doc, ano yung ma-advise mo sa akin? But sabi niya, mayroon tayong mga food supplement. After nun, Empress, more than 300,000 sana yung magagastos namin. Pero sabi ni Doc, trust ka lang kay Allah kasi nakita mo to na nandito ka sa opportunity na to, nandito ka sa LH Empire na marami kang matutulong, hindi lang sa sarili mo, sa mga kapatid mo. After nun, Empress, after 1 month pa lang siya nag-take ng food supplement, doon siya gumaling, Empress. Nagulat yung doktor kung ano yung tinitake niya. Pinakita niya sa doktor. Sabi ng doktor sa kanya, continue mo lang yan kasi tested talaga, nakita nila, Empress, na ang dami. Doon pa lang sabi ng doktor sa kanya, continue mo lang yan kasi alam mo pag na-continue mo na yan kasi nagulat kami kung ano yung nangyari sa kidneys no, dapat schedule na siya for operation, Empress. Grabe, no? Ano nga pala naging sakit nung kapatid mo? Yes, ang sakit niya, Empress, kidney stone. Aha. Sobrang dami na din kumalat. Sabi ko nga na umingi sila ng tulong kasi alam nila nandito ako ngayon. Nakikita nila na kumikita na din ako dito sa opportunity. Sabi niya sa akin, kailangan namin yung tulong mo. Kasi more than 300,000 yung operation ko. Alam mo naman yung kuya mo, wala din trabaho. Minsan, nangingisda lang din. Sabi ko, i-pray natin yan. Sabi ko, hindi ko man kayo mabigay ng money. Sabi ko, meron akong doktor dito na i-open nyo lang yung mga reseta kung anong need para ma-check ni doc. Kasi hindi din basta-basta nagbibigay yung doktor natin kung hindi niya makita yung resulta galing sa doktor dyan, sa mga lab. Sabi yun na press after nun na sabi ni doc, tiwala lang kay Allah, kay Higher Creator. Kasi once na i-take niya yan, in 2 weeks, sabi ni Doc, 3 times niya iti-take. After nun, another follow-up check-up. Doon, Empress, nagulat yung doctor, Empress, na wala na talaga. Palang natunaw yung kidney stone niya, Empress. Sobrang blessed. Thank you so much, Empress. Grabe, nakakakilabot yun, no? Kasi imagine 300,000. Yes, Empress. And then because of C24/7, na-clear siya. Yes. And because of that, it really gave us the push para, sige, let's support the Mindanao, the Zamboanga. Tinatawag nilang Zamba Sulta. Yes. Na Zamboanga, Sulu, Tawi-Tawi, and Basilan as Yes. well, di ba? Yes, Empress. So, talagang pinush natin of doing the business there. Nag-gather tayo. Ang daming nag-attend. Yeah. And Wahab, ikaw atang pinuntahan nila doon. Artista, no? Artista ng Elites Empire to sa Zamboanga. Grabe, Wahab. Ang laki nung reach na naibigay mong inspirasyon talaga. Sobra. Yes.
And not only that, pero it helped you talaga. Yes, siyempre. May reason ba that halal yung products natin? Meron ba siyang bearing sa inyo? Yes, Empress. 101% halal. Kasi nakita talaga, may nakatatak talaga doon pangalan ni halal pang Muslim talaga. Ibig sabihin, pwede talaga i-take ng mga Muslim, Empress. And then hindi lang yun, Empress, no? Dahil doon, sabi ko nga sa sister ko, yung pumunta tayo sa Zamboanga, gusto ko ikaw first na testimony ng Elites Empire na gumaling about sa product dahil sa kidney stone, kasi hindi lang ikaw yung matulungan, kasi marami din nangangailangan na kailangan na lang nila prove. And then nagsalita yung husband niya, sinabi niya lahat. After nun, thank you so much kay Al Creator, kay Allah, na nakita ko yung Elites Empire. Siguro may purpose, Empress. And then doon marami din nakaka-testimony na mga pumunta din sa event natin sa Zamboanga. After noon, Empress, may another naman, marami tayong natutulungan. Kaya sobrang blessed. Sabi ko nga, His answer prayer talaga to sa akin, Empress. Totoo. And going backwards of kung ano yung na-experience mo with Elites Empire, paano mo nga ba na-meet ang Elites Empire? Kasi ngayon, kung makikita natin, grabe, ang daming natulungan sa products. Yung kapatid mo rin, at dahil din sa'yo, kaya nag-spread din yung mga product testimony sa Elites Empire. Well, paano mo nga ba nakita ang Elites Empire? Yes, nakita ko sa Empress na nagtatrabaho ako bilang OFW sa Malaysia. Sabi ko, Empress, that time, sobrang pagod ako, Empress. Sabi ko, grabe, umabot ng 16 hours yung duty ko. Sabi ko, ito na ba yung life ko? Ito ba yung deserve ko? Sabi ko, nag-pray ako of that time, Empress. Nag-pray ako kay Allah, sana may makita akong opportunity. Kahit kumikita ako ng 3,000, 5,000, okay lang, basta kasama ko yung family ko. Nakita ko lang dumaan sa ads ko, Empress. Ang daming mga kapatid namin Muslim na tutulungan, napapauwi for good. Sabi ko, ito yung reason na pinakita ni Allah. Kahit sa dami-dami ng taon, pinag-pray ko siya, kailangan talaga to take action. Sabi ko nga, kung hindi ko man to i-grab itong opportunity na to, kung ano yung situation ko dito sa Malaysia, same pa rin. Sabi, napaisip ako, pinagpe-pray ko siya, kailangan ko talaga bigyan ng action. And then after nun, Empress, naka-join, thank you so much, and then nag-guide, and then pinakita sa akin yung gaano kaganda yung system ng Elites Empire. Doon ko palang nakita na 101% pwede sa Islam kasi trinatrabaho sa Empress. Hindi tayo maglagay ng pera na walang gagawin. Yun ang number one na bawal sa Islam. Kaya yun na. Kaya sabi ko, I'm happy na i-share itong opportunity sa maraming tao. Totoo. Yes. And then, yes, Empress. Nakakatuwa kasi Zubair, sabi mo, bawal sa Islam yung maglalagay ka lang ng pera at tutubo. Yes. Diba? Dapat naman talaga ganun, no? Yes, Empress. Sa inyo pala, tinuturo na agad yan. Ang galing. Kasi, you know, there are some na tinatawag nila, networking daw sila, na legit, pero maglalagay ka ng pera, tutubo. Eh dito hindi. This is business. This is a distribution business. Yes, Sa atin, Empress. kumbaga, that you really need to work it out. And sabi mo kanina, na nagtatrabaho ka 16 hours a day Yes, Empress. sa Malaysia. Yes. Kung ganun kalaki yung workload mo, magkano sinusweldo mo nung time na yon? Alam mo, Empress, yung sahod ko, 15,000 lang. 15,000. Yes, kay- Akin si at 30. Yeah, 1 month na yun, 1 month Empress. na yun. Yes, sabi So ko nga. 7.5 ang cut, ano? Alam mo, Empress, 8 hours lang talaga yung duty kasi aabot na ng mga ganon, 16 hours, abos pa ng 18 hours, Empress. Pero same pa rin yung sahod. Kasi walang bayad ang overtime, Empress. Bakit wala? Kasi alam mo naman, nasa family tayo nagtatrabaho, sa tita ko. Kasi kahit ano man, Empress, same lang yung touring niya din sa mga trabahador niya. Sabi ko nga, that time, napaisip na talaga ako, Empress, na sana may mga opportunity din na makita ako. But ito yung pinaka number one nakita ko, Empress, na makakatulong para sa sarili ko, hindi lang para sa akin, sa mga din OFW tulad ko, Empress. Grabe, no? So 16 hours a day. What is your day like? Paano ka gigising? Anong oras? Anong trabaho mo doon? Alam mo, Empress, 5 a.m. gising na ako niyan, Empress. Kasi resort yun, Empress, may mga naliligo na maaga. Kasi pag hindi ako magising, kakatukin talaga ako ng tita ko. Kasi wala, yung mga trabador namin, Empress, papasokin mga 7 pa. Wala akong choice. Ako muna magpunta doon, mag-round sa mga resort namin, Empress. Sabi ko nga that time, ako pa minsan nagtitake ng order. Minsan may pumapasok sa resort, ako pa magtitake ulit. Minsan may mga hotel kami doon, Empress, na nag-i-stay. Pag wala, ako pa rin maglilinis, Empress. Ganun talaga. Sabi ko, grabe.
ako talaga lahat, Empress, sabi ko, doon ako napaisip, Empress, kahit anong sipag ko, kahit family ko pa, once na sinasauran ka nila, kailangan talaga pagtrabawan mo. Kasi kung isipin mo 15,000 per month, pwede mo naman yun gawin sa Pilipinas eh. Yes, Empress. Bakit hindi ka nagtrabaho sa Pilipinas? Ba't pinili mo sa Malaysia? Kasi nakikita ko na naging tradisyon na mga OFW dyan ka-asenso. Pero pag reality na once nandoon ka, bago mo ma-realize talaga, Empress, na hindi pala sagot lahat sa abroad. Na kailangan pala yung sagot lang talaga, yung ibigay mo yung sipag mo sa tamang opportunity talaga. Kung alam mo talaga na ikaw talaga yung ikaw yung magbe-benefits, yun sa akin, Empress. 11 years. Yes. Ginaga mo yun for 11 years yung ganun. Napaka loyal, Yeah. parang you just really want to do your job and ginawa mo talaga siya. Nakakatuwa. Alam mo, Empress, that time na nagpaalam na ako sa tita ko kasi na parang gusto ko na umuwi. Sabi niya, sino na magmamanage dito? Sabi ko nga, that time, sabi ko sa isipan ko, kahit gaano man ako mag-manage dito, hindi ako asenso. Sila pa rin. Kasi kahit anong sipag ko, yun pa rin yung sinasaod ko sa kanila. Sabi ko, pagbigyan mo ako kasi meron ako nakitang opportunity. Hindi lang ako matutulungan, pero maraming mga tao doon tulad ko nangangarap na makita nitong opportunity. Yun ang gusto ko rin i-share sa maraming tao. Yun sa akin. Kaya dito ka nakakita ng spark, no? Na Yes. ito na to, this is it, ganyan. And then tapos halal po yung products natin. Yes. Talagang swak sa banga, parang ganon. Ito na to, ipupush ko na. Parang yun yung Yes, na-feel mo. Empress. Anyway, Zubair, gusto ko malaman, ano yung suot mo ngayon dito? Tsaka dito, ano nakalagay? Ang nakalagay dito, Empress, Bismillahirrahmanirrahim. Parang sinasabi talaga sa iyo na Bismillahirrahmanirrahim, yung pinaka-blessed na Bismillahirrahman, yung parang mas magandang salita sa mga Muslim na lahat ng anong nakikita namin, Bismillahirrahmanirrahim, before kami mag-umpisa sa mga magsasalita sa maraming tao, Bismillahirrahman, lahat nag-uumpisa sa pangalan na Bismillahirrahmanirrahim. Ang meaning niya, Empress, sobrang powerful na malaki siya. Yan ang meaning niya, Bismillahirrahmanirrahim. Okay. So pag sinasabi mo yun, parang ano yung na-embody mo? Yung parang na-embody ko, nasa tamang opportunity ako, na nasa tamang guidance ako. Guidance. Yes, nasa tamang guidance ako. Kasi lahat ng mga sinasabi ko, siya yung nagbibigay sa akin ng kung ano yung sasabihin mo. Kasi yung lahat ng words na masasabi mo sa maraming tao is blessed na makakatulong sa maraming tao. Grabe, nag-goosebumps ako. Yes, siyempre. Kasi ganyan din ako whenever mag-zoom, whenever na magta-training. Minsan nga, nagugulat na lang ako na, grabe, ganito ka ganda yung mga nasasabi, ganito ka ganda yung natatrain. Pero wala naman akong, script or anything, Yes. lahat impromptu. Pero before I start everything na ganito, lagi akong ang tawag ko doon mantra sa sarili. Yes, Parang Empress. meron kang sasabihin na, you know your intention. Yes. And then alam mo na ikaw vessel ka, and then magpo-flow na lang siya sa'yo. Kaya minsan pinapanood ko yung sarili ko, parang, hala, ang ganda na nasabi ko nito. Minsan ganun. And I know hindi ako yan. Yes. Vessel lang ako na pinag-pray ko na maging blessing sa mas maraming tao. Para na rin akong Islam pala, no? Yes, iyan din, Empress, nakita ko sa Elite Emperor, Empress. Yung teaching niya, parang same sa Islam. Doon ko nakikita, Empress, sabi ko nga, ang ganda ng teaching sa Emperor na same sa Quran namin, na walang nagsasabi sa iyo na hindi mo kaya. Yung motivation na kaya mo yan. Ibig sabihin, lahat ng sinasabi ng Emperor, teaching ng Emperor na makakatulong sa maraming tao. Kasi before ako magsasalita, Empress, sa maraming tao, na pinipray ko lahat ng sasabihin ko na binigay ni Higher Creator sa akin para i-share sa maraming tao. Ganun ako, Empress. Ang galing, no? Nakaka-amaze. Kaya ganyan ka ka-blessed. Pero you know what? Before ka naging Zubair, meron ding mga challenges along the way. Yes. No? Kumbaga, nung bago ka pa lang dito sa hub, there were some sort of challenges, when it comes to pakikitungo sa tao, when it comes to pag-intindi or what. Pero ngayon, sobrang layo ng Zubair ngayon from nung nagsimula ka sa Elite Empire. Ano yung mga na-develop pa sa'yo? That time, mahilig kasi ako, Empress, na mag-observe. Sabi ko, syempre, gusto ko makita talaga kung gaano ganda yung culture, yung teaching dito.
Yung, siyempre, OFW ako. Siyempre, sanay na ako na mga maraming kasama na iba't ibang religion, iba't ibang mga lahi. And then, hindi ko kaagad na ginajudge ito yung paniniwala nila. Sabi ko, only one God. Sabi ko, iba lang yung pagpaintindi. Yun ang teaching sa Emperor Empress. And then, unti-unti Empress, yung nakaka-attend ako ng mga Zoom live. Sabi ko, ang sarap naman ng yung community na ganito. Na hindi ka sasabihin ng masama. Anytime, minsan Empress, na parang kino-confirm ko, parang inano ko, ano kaya nga teaching sa labas at saka sa Empire? Parang sabi ko, ang kagandaan sa Emperor Empress, never mo makukuha yung teaching dito sa Elite Empire sa labas. Yun ang nakita ko. Kasi sa labas, kung ano yung klaseng tao na yun na yun siya eh. Kasi pero dito sa Empire, mas better ka patuturuan para mas lalo kang masishare mo sa maraming tao. Doon pa lang Empress, unti-unti ko na nakilala yung sarili ko. Ay, kaya pala ako napunta dito. From someone na isang dati, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Pero ito yung binigay ni Allah sa akin na alam mo marami ka pa wahab na matutulungan na mabigyan, ma-open ulit yung mga kapatid mong Muslim about sa business ng ganito. Kasi that time hindi man same yung nasalihan nila before. Pero but now, ikaw yung simbolo na ibibigay ko dyan sa Elite Empire na makikita nila na hindi lang siya about income, about na kung ano yung kaalagaan mo sa mundo para ma-share mo sa maraming tao. Yun ang sa akin sa Elite Empire. Ang galing kasi you have that kind of mindset na it's always para sa maraming tao. And nakikita ko that para sa akin, ang taong may ganong mindset, hindi lang selfless yan eh. Kumbaga hindi siya selfish na iniisip niya lang para sa sarili niya. Ikaw talagang alam mo na mag-earn ka para sa maraming tao. Yes. Para ma-inspire din sila na may pag-asa pa. Grabe, Wahab. Napaka-amazing ng na-embody mo. Lahat ba ng sa Islam ganyan? Sa Islam Empress, hindi lahat. Hindi rin Kasi lahat. may mga iba din na iba-ibang paniwala, iba-iba din pagkaintindi. Pero once na ma-share sa kanila, na mapaintindi sa kanila, accept naman nila Empress. Kasi kailangan lang natin talaga na ipaintindi sa kanila. Kasi hindi man yun yung kalakihan, hindi man yun nakikita nila. Pero ako sa sarili ko, ito man yung nakita ko. And then ano yung way na paano ko sasabihin sa kanila kung paano ako natulungan dito sa community natin sa Elite Empire. Paano ako nag-guide na hindi man ako tiningnan kung Muslim ako, tausog ako, tiningnan ako na isa akong inspiration sa maraming tao. Kasi the more na isa akong inspiration Empress, parang panalo na rin ako. Totoo. Kasi yun ang hindi tatak sa tao kung ano yung income mo, kung paano ka kumita, kung naging millionaire ka na dyan. Pero yung guidance, yung tulong mo sa kanila na ma-open mo sa kanila yung opportunity na makapabigay sa kanila ng hindi lang ma-open yung mind nila, ay meron pa pala na kaalagaan ko sa mundo. Pero yon ang nagbibigay sa Elite Empire, yung kaalagaan na yon na bibigyan ka, marami ka pang tao na matutulungan dito sa mundo. Bumangon ka. Yun ang nangyari sa akin. Bumangon ako, Empress, hindi para sa sarili ko, para sa mga tao na ma-inspire sa akin kung ano yung nangyari sa akin dito sa Elite Empire Empress. Yan sa akin. Para akong kumakausap ng monk. Siguro, yeah, of course, definitely, bago ka dumating sa studio, nag-pray ka, kasi nakikita kita, di ba meron sa hub na may CCTV tayo sa Hustle area. May once na, madaling araw, nakita kita na nagpa-pray. Yes, Empress. Talagang di nawala sa'yo yan to always pray. No? And you're very disciplined. Pag sinabing fasting, no? Yung iba makukulit, may bubong naman, mga ganyan. Ikaw talagang sinusunod mo talaga siya. Yes, Empress. And can you tell us, bakit mo siya sinusunod talaga yung mga ganong tradition ninyo? And naalala ko when I actually went to Morocco, it's an Islam country. Yes. So, talagang makikita mo pag sundown, doon feast talaga, doon na sila kumakain ng husto. And even yung nagda-drive nung time na yun sa travel agency, ni lunok bawal siya eh. Even lumunok. Tapos sabi ko, are you okay to
to see us eating, ganyan. Kasi siya nga yung tour operator namin. Sabi, yes, it's okay. Talagang hindi siya umiinom ng tubig, mga ganyan. So, you see the discipline. What's behind it? Ang fasting, Empress, is a part siya ng 5 pillars ng Islam. Kasi once na umabot na yung age mo ng 9 years old, kasi trinitrain ka na ng magulang mo. Kaya nasanay na kami, nasanay. Kasi hindi namin doon parang pinapipil sa amin, once na dumating yung Ramadan, Empress, kung ano yung pagkain ng mayayaman, ano yung nararamdaman ng mga mayayaman, nakakaramdam sila ng gutom. Yun ang binigay ni Allah sa amin. Pantay-pantay kami lahat, nakakaranas ng gutom. Ibig sabihin, kung isa kang mayaman, parang ma-realize mo na marami pa pala nagugutom sa mundo na kailangan natin tulungan. Yun ang nakita ko sa Elite Emperor, Empress. Maraming mga tao na nagugutom, na minsan yung iba, pero kailangan mo lang talaga na ipakita sa nila yung lakas nila, ilagay nila dito sa tamang opportunity na alam nila mas masarap ng pakiramdam na yung sipag mo, lahat ng sipag mo, ikaw mismo yung naka Empress? Parang sobrang masarap sa buhay yung sipag mo na ikaw pa rin yung nagbe-benefits lahat ba, Empress? Kasi yung lahat ng binigay sa atin, yung powerful na yung pag-iisip natin dahil din sa taas, dapat gamitin natin sa tama. Ayun, Empress. Yun ang sa amin, Empress. And then, mga 3 a.m., Empress, wala na kaming kain yan, Empress. Hanggang mga 6 a.m., 6 p.m. bago kami pwede kumain. Oo. Ganun, Empress. Parang siya, Empress, na is a part of na kailangan mo siya gawin, lalo na pag lalaki, Empress. Pag babae naman, Empress, may mga time na pag mayroon sila na dumating yung mens nila, hindi sila pwede. Exempted. Pero babayaran nila sa ibang araw, Empress. Natanong ko rin yes, yun. Empress. Kailangan nila talaga matapos yung 1 month na fasting, Empress. Grabe, no? 3 a.m. Tapos kahit, di ba, lunok na laway, ganyan. Wala Yes. talaga. Nakaka-amaze kung paano yung discipline. And then kapag ka may moon na lumabas, Yes. yun na yung start na, okay na, Yes, end of Ramadan na. Yes, Empress. Yes. Kasi naalala ko nung Ramadan and yun nga, I was in Morocco. Ang galing din talaga. Kita mo lahat. Nag-observe talaga. Yes, discipline talaga, Empress. Kasi yan din ang teaching natin dito sa Emperor, Empress. Discipline. At saka Wahab, alam mo pagka yung mga Muslim, magagaling magnegosyo. Super. Nakaka-amaze. And you really help each other. Yes. No? Pagka Muslim, sa kapwa Muslim, na parang, andyan, dahil ba yun sa discipline nila? Or talagang maayos yung teachings? Or paano ba? Parang sa amin, Empress, no, Muslim to Muslim, kung alam niya, nakikita niya na potential, na kailangan tutulungan, and then sinasabi din na once na umasenso ka, kailangan mo din tumulong sa mga ganon. Parang pasaan ng mga Empress. Ganon siya, Empress. Pasahan ng blessings, Yes, parang ganon. yes. Pero before ka nag-Elites Empire, hindi ka ba lang nagnegosyo nun? Before ka nag-Malaysia? Ay, nagnegosyo rin ako, Empress. nagnegosyo ka rin. Nagnegosyo ako ng ukay-ukay. Ay, ang galing. Yes, nagnegosyo din ako, Empress, minsan bumibili ako ng mga isda, yung may mga tapos binibenta ko rin yan. Parang buy and sell talaga, Empress. Buy Ganoon and ako sell. madiskarte, Empress, that time. Galing. Pero siguro nag-Malaysia ka kasi nga kamag-anak mo and Yes. siguro something new na at least nasa ibang bansa naman, OFW. Yes. And yun nangyari. Ang galing. So bata ka pala, nagne-negosyo ka na. Yes, Empress. Elementary pa lang ako, Empress, grade 6. Parang sanay na ako sa sarili ko na hindi ako umaasa sa family ko. Oo. Kasi sabi ko nga, hindi abang buhay yung family natin nandyan. And then bubuo tayo ng family. At least alam ko yung lakas ko, Empress, na binigay sa akin ni Allah. Kailangan ko lang talaga na ilagay sa tama. Kaya ganun ako ka-discard, Empress. That time, pinapaaral ko yung sarili ko, Empress. Grade 6? Yes, pinapaaral ko na. Yes, Empress. Paano nangyari? Parang that time, may tindaan kami, Empress. May mga pandesal, gano'n. Yung nanay ko, madaling araw pa yan. Sabi ko, ako na lang yung parang pupunta sa mga bahay-bahay. And then mabibigyan din. May baon na rin ako, Empress. So ikaw naglalako ng pandesal? Mga gano'n, Empress. Mga iba't ibang mga kakanin ng mga Muslim, Empress. Ang galing. Ginagawa ko yan talaga, Empress, that time.
And then grade 6 ako, Empress, naalala ko pa, Empress, sumasama na ako yan sa mga basnigan ng tito ko. Ano? Yung basnigan, yung Ano yun? mga maguli ng mga isda. O yun, Empress, sumasama na ako yan, Empress. Sinasama na ako niyan ng mga tito ko kasi parang nasa dugo ko na, Empress, na hindi ako umaasa lang sa family ko that time. Hanggang nag-high school ako, Empress. Ako pinapara ko yung sarili ko. After pag-college ko, Empress, doon na, every Sunday, Empress, minsan may mga pasok na hindi na ako makaka-conductor. That time, in high school ako, Empress, namatay yung nanay ko. Doon, Empress, na nag-umpisa yung, parang sabuti na lang sabi ko, ito yung sabi ko, hindi ko alam kailan mawawala yung magulang ko. Hindi kaya sabi ko, that time, Empress, namatay yung nanay ko, Empress, third year high school ako, Empress. Sabi ko, grabe ka-support yung nanay ko, Empress, that time. Sabi ko, ma, ba't ka nawala? Ikaw pa naman yung nagsusupport sa akin. Ikaw pa naman yung, parang siya yung mas care sa akin kaysa tatay ko that time, Empress. Sabi ko, iba yung mahal ng nanay. Sabi ko, that time, Empress, napipil ko, pag wala ka na, siguro hindi ako makatapos sa pag-aaral. Ganun, Empress. After nun, kahit anong sipag ko, hindi na ako nakatapos ng pag-aaral. Third year college lang ako, Empress. Uminto na ako. That time, kahit anong sipag ko, nagko-conductor ako sa jeep namin, Empress. Sa tatay ko yung driver, ganun. Sabi ko, that time, Empress, na sabi ko nga, hindi ko na kaya yung ganito na every Sunday may pasok na sa school. May mga, yung tawag na yun, yung parang every Sunday meron kaming OGT, ganun, Empress. Sabi ko nga sa sarili ko, na gusto ko pumuntang abroad. Na doon na, Empress, akala ko nga yun ang sagot. Abroad, Empress. Yung pala, sad to say, hindi pala, Empress. Hanggang experience na lang yun. 11 years. Yes. Ang tagal din. And siguro dun ka nag-move on from yung pagkawala ng mama mo. Yes, Empress. Parang new environment naman. Parang ganon. Yung nawala yung nanay ko, Empress, doon ko na-feel na iba pala yung pagmamahal ng tatay sa nanay. Kasi yung nanay ko, Empress, laging nagsusupport, yung ganun. Sobrang sad. And then that time, nawala yung nanay ko. After a year, nag-asawa yung tatay ko. Parang naiba na yung mind ko, Empress. Sabi ko, ba't nawala na si nanay? Naghanap na naman si tatay ng iba, ng ibang asawa. Yun, sabi ko, syempre, isa Muslim tradition namin. Na okay, kung yan ang kakasaya mo, basta wag mo lang pababayaan yung mga anak mo. That time, pero unti-unti din kasi, Empress, pag mga ganyan. Iba na yung pagmamahal ng magulang pag mayroon na siyang ibang family. Sabi ko nga, hindi ako umasa sa parent ko kasi sinanay ko yung sarili ko, Empress, na maging independent. Yan sa akin, Empress. Na-experience mo yung mga ganon at a very young age. And Yes. ang maganda sa'yo kasi kahit broken-hearted nun, tagko-conductor, Yes. gumagawa ng paraan at nakakapag-isip pa rin ng magandang realization sa buhay. Grabe, Wahab. Ang dami mong na-experience din. Pero ilan kayo magkakapatid? Siyam kami magkakapatid. Pangilan Empress. ka? Ako yung sunod sa bunso. And then, mayroon akong kapatid, stepsister, doon sa stepmother ko, Empress. Pang-10 na siya. Pang-10 na. So yung iba mong mga kapatid nung time na yun, nung nawala yung mama mo, nasaan sila? Kung baga kanya-kanya na kayong hanap buhay? Yes. Or Yes, Empress. May mga family na rin. Yung iba nasa ibang bansa, nasa Brunei, yung mga kapatid ko. Yung iba nasa Pilipinas, may mga family na rin. Ganun, Empress. Iba't iba na yung mga iba't iba na rin sila na mga obligation sa buhay. kanya-kanyang nung after nung nawala yung mama mo, kanya-kanya na kayong, sige, sipag dito, sipag doon. Pero umabot ka pa ng college. Yes, Empress. Napaaral mo yung sarili mo. Yes, Empress. Ganun tayo kasipag, Empress. Ganun ka kasipag, oo. Tsaka, nakikita ko nga sa iyo, Wahab, very, very grounded and soft-hearted ka na klase ng tao. Very, kumbaga, andyan yung empathy, andyan yung, pero you know how to stand on Yes. your own decisions and all. Siguro nga, it's because may effect din yung mga na-experience mo before, mga napagdaanan mo into becoming the Zubair as you are right now. Ang dami mong na-experience pala. So growing up, na siyam yung magkakapatid, medyo well-off ba kayo noon? May kaya? Or anong klase yung childhood mo noong time na Yes, yun? that time kasi, Empress, hindi naman masyado kaya, Empress. Na parang nakakain na din na
3 times a day, ganon. Kasi may sarili kaming jeep na yung mga kapatid ko may mga sarili ding negosyo. Yung iba kasi Empress. Pero sa kanila yon hindi sa akin. Sabi ko nga, ganon ako. Sabi ko Empress, okay naman yung nanay ko may tindaan that time na parang okay na din ganon yung situation namin. Pero sabi ko nga Empress na that time na doon ko pala nalaman yung yaman ng family ng magulang, yaman talaga ng magulang. Ang yaman ng anak, yaman talaga ng anak. Sabi ko, balang araw magkakaroon ako ng family ko, hindi ko naman makukuha ng yaman ng magulang ko. Kailangan ko pa rin yaman ko. Yun nga, nagsipag talaga ako, Empress. Kaya ngayon, nandito ka na. Nung may maayos na opportunity, magandang opportunity, tinuloy mo na talaga. Yes, Empress. So, grabe talaga. Super madiskarte ng isang Zubair and Wahab Udin. And I feel na kaya ka binless ng husto kasi may ganun kang mindset na you wanna share, you wanna help. And dahil din yun sa mga napagdaanan mo, teachings din sa Islam, culture, tradition ng mga Muslim, nakakatuwa, no? And Wahab, seeing you right now becoming an MC, Millionaire Circle sa Elites Empire, yung pag-akyat mo ng stage, lahat nakangiti sa'yo nang nakita kayo. Para kang prince of ano doon Parang prince na talagang ginaganon mo yung flaglet ng Elites Empire. Very, very proud. Yes. And Wahab, ano yung life mo before, no, na as an OFW na 11 years versus life mo ngayon sa Elites Empire as a dream chaser, as an M Squad? Gaano kasarap yung buhay mo ngayon? Bilang OFW before Empress, no, sobrang sipag, pagod, lungkot lang. Minsan, every month na may sahod pero napapadala sa Pilipinas. Gano'n lang, Empress. Sabi ko nga, yung sipag ko, Empress, that time 11 years na compare dito sa Elites Empire. Sabi ko nga sa sarili ko, Empress, that time, Elites Empire is answer prayer for me. Kasi from someone OFW 11 years, akala ko yun ang magbibigay sa akin ng magandang buhay. Pero Elites Empire pala, na dati nangarap lang na may nakita akong opportunity, ito ng Elites Empire. Dati sabi ko nga, from someone akala ko hindi ko makukuha yung goal ko. Sabi ko, nakatingin lang kasi ako, Empress, sa mga tao na kung nakaya nila, kaya ko rin. Parang yun, doon ako umugot ng lakas. Kasi alam ko naman na nakita ko kung paano ako nag-umpisa, paano ako nag-observe, na same lang tinuturo sa atin. Kaya naging millionaire ako dito, nag-iisang tausog millionaire. Hindi ko tiningnan, Empress, kung ano yung title ko. Ang tiningnan ko, Empress, yung title is a bonus para sa akin. Oh. After ko pag-akyat sa stage, inawardan ng MC, isa lang tatak sa akin, Empress. Sobrang proud ako. Nakita ko tong opportunity, Elites Empire. Sabi ko, pag ganun ko lang ng flag natin, Elites Empire, sabi ko nga, ito yung daan na pinakita ni Allah, hindi lang akong natulungan. Ang daming Muslim tausog, iba't ibang religion na tulungan ng opportunity na to. I'm thankful, isa akong simbolo nakita nila kung nakaya ko, kaya nila rin, Empress. Ibig sabihin, parang tatak sa kanila, may isang nakagawa. Sure ako. Kaya sabi ko nga, gusto ko talaga makuha yung goal ko. Kasi once na may makakita sa akin, tatak yun sa kanila, Empress. Yun ang way ko na para mapakita sa maraming tao na hindi lang siya about income, is inspiration kung ano yung na-hit mo dito na magagawa din nila, Empress. Totoo. And ang na-inspire sa'yo, imagine, 63 years old. Yes. Si Coach Delia, 63 years old. Sumipag. Kasi nakita ka na, si Wahab nga ito, tapos nag-testimony ka, no? Yes. First time kayo nag-meet. I saw her eyes, very inspired sa'yo. And iba nga pagka nakakita din talaga sila ng ito, harap-harapan, na nagsishare. Ibang motivation yon. And Yes. right after, imagine, a 63 years old woman, pumupunta nagbabangka, dala yung mga produkto, no? Ang daming niyang kwento ng pagsipag. Sabi ko, grabe. Iba yung nagagawa ng inspirasyon at pag-share nito sa maraming tao na nagsimula yung ilaw na yun sa'yo. Para kang kandila na ipinasa mo, Yes, Empress. pinasa hanggang Alam mo, lumiwanag. Empress, nag-goosebump ako, Empress, na sinasabi ko lang yan sa Sambuanga before tayo nag-event tayo. Sabi ko nga, kung nakaya ko, sure ako may sumunod. Pero yun
yung kandila na sinindi ko kay Coach Delia. Yes. Ibig sabihin, 63 years old na gawa niya. Yes. What if yung iba pa, mas bata pa sa kanya? Sure ako, kayang-kaya talaga. Grabe, nakakakilabot. Ako din eh. Kanina pa kinikilabutan eh. Naging effect ninyo. Sobrang laki. Yes. Galing. Zubair, di ba nabanggit mo na merong 5 pillars ang Islam? Yung isa doon ay fasting. Yes. Ano yung 4? Alam mo, Empress, yan din ang nakita ko sa Elites Empire. May 5 pillars din tayo. Ang teaching ng Empire. Sa Islam naman, first na natanong mo kanina, Empress, yung Ramadan is a part of one. Isa na yan siya. Fasting, and then prayer, and then zakat. Ibig sabihin yung nagbibigay ng pera. Isa yan. And then after nun yung sahadat, yung nagsasahadat ka. And yung panglima, yung pupunta ka sa Mecca. Yan Ano ang yung hadat? sahadat. Yung parang nag-ano ka kay our creator, nagpe-pray. Di ba pag nagpe-pray kami may sahadat, asyhadu an la ilaha. Yung parang ganun siya, Empress. Sige, Yan. paano? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ayan na siya. Kasama siya sa prayer namin, Empress. Yung sahadat. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin yun, Empress, na yung parang lahat ng mga nakikita mo, lahat ng mga blessing, lahat ng anong meron ka ngayon, dahil sa Kanya. Oo. Kasi before ka sinilang, lahat binigay na sa'yo. Kailangan mo na lang siya hanapin. Kailangan mo na siyang hanapin kung saan mo siya makukuha. Ibig sabihin, naka-pattern na yan sa atin, Empress. Kaya yan ang nakikita ko sa Empire. Sabi ko, 5 pillars natin, tinuturo natin na maging yung ano yung culture natin, anong wisdom natin, ano yung mga na ginaguide tayo, ganito. Yun ang parang sabi ko, same lang ang Elites Empire at saka na 5 pillars namin. And then nagpe-pray din tayo before tayo na mag-event na magsasalita, nagpe-pray tayo. Ganun, Empress. Kaya sabi ko, same pa rin sa sa Islam. Kaya doon na Empress, nakapag-adjust ako. Sabi ko, ito yung binigay gift sa akin ni Allah na kailangan ko din ipa-open yung mind ng mga kapatid kong Muslim. Ang galing, no? Yes. At saka when it comes to prayer, ilang times kayo a day nagpo-pray? 5 times a day, 5 Empress. times? Yes. Every anong oras? 12. Ng tanghali? Yes, tanghali. And then 3 p.m. and then 6 p.m. and then 7 p.m. and then 5 a.m. ng madaling araw, Empress. So, nagigising ka ng 5 a.m.? Yes. Nagigising ka rin. Doon ako na-miss, Empress, kasi kahit kasama ko sa kwarto, yung ibang religion doon. Kasi nandun ba yung yung pagmamahal sa isa't isa? In yung pagrespeto. Yan ang nakita ko. Pag nagpe-pray ako, Empress, nandun yung respeto nila. Meron talaga akong prayer dyan sa parang, sobrang sabi ko, na sobrang na-amaze ako na, Wahab, okay ka lang mag-pray dyan. Yung sinasabi na, yun ang nakita ko dito sa Hub Empress. Yes. Kaya nga, kayong nandun tayo sa Zamboanga Empress, yung mga pumupunta din sa atin doon, ina-assist ko, ito yung prayer room kasi kailangan talaga that time, pag 12 na, paglampas na 3 p.m., na parang nawala yung 12 p.m. na prayer nila. Kailangan nila talaga itayo yan, Empress. Yun ang kagandahan dito sa Hub Empress na parang nandun yung respect. Oo, at saka naalala ko nga, hindi makalimutan ni Doc Connie si Mads. No, meron tayong outreach nung time na yon, tapos bibili ng empanada. Tapos sabi niya, pahiwalay ng chicken. Parang gano'n. Na-touch din si Doc Connie na, may ganyan pala kayong iniisip sa Elites Empire na, kumbaga meron talagang para sa mga Muslim, para sa mga kasama nating Muslim. Katulad nung nakaraan, may palechon. Yes. Pero sabi ko, sa kanila lechong manok? Hindi, dapat special. Chicken cordon bleu, tsaka yung salad. Yes, Empress. So parang it's really a feast, na parang we really accept and respect, each and every one. Yan ang meron sa Elites Empire, yung pagmamahal. Love and light. Empress. Love and light. Grabe, nakakatuwa. Grabe, Zubair. Talagang, alam mo kung ako ay first timer, tapos mapapakinggan ko yung na-share mo ngayon, parang ako as Muslim, maiisip ko na napakagaan, napakasarap na gawin ang negosyo ng Elites Empire. Yes. No? Unang-una, halal. Pangalawa,
we respect each other. Third, parang same din ang culture and teaching, and we really care for everyone, no? Na mag-unite talaga. Yes. Nung nabanggit mo yung pangatlong pillar, ano yun yung nagbibigay? Jakat Empress. Jakat. Meron kayong parang, kasi may mga ibang religion that they require 10% na tithes, ganyan. Sa inyo? Sa amin, Empress, wala. Yung jakat yun, Empress, yung parang example na meron kang nagawa na hindi maganda sa kapwa mo, parang yung kabayaran. Karma. Yung jakat sa Empress kasi Alam mo, isa yan sa major teaching ng Elites Empire, yung law of karma. yes. Yun, jakat. Jakat. Yun ang tawag na Empress na parang ito, yung mahirap na yan, mas maganda Empress na ibigay mo sa tao na nangangailangan sa mga mahirap. Yun ang meron sa atin. Meron tayong mga nakakatulong tayo sa may mga program tayo nakakatulong tayo sa mga mahirap. Minsan nga, yung mga dinodonate ko, and most of my donations, hindi ko na nga pinopost. Yes. Hindi ko na i-share na, parang ganon. Pero may time nga last month, sinabihan ako ng kapatid ko. Sabi niya, ba't hindi mo pinost? Sa'yo pala yun. Ikaw pala nag-donate nitong ganito, ganyan. Ba't walang pangalan mo na donated by ganyan? Sabi ko, di na kailangan. Sabi niya, ano ka ba para maka-inspire ka? Pero sabi ko, yaman na, okay na yan. So may marami akong donations na mga hindi rin Alam. hindi Alam mo, alam. Empress, ganyan din, marami din karamihan ng mga Muslim na parang yung binigay mo, na binigay ng right, hindi na alam ng left. Parang ganun. Sobras mas malaking blessing yun ibibigay sa'yo. Yung mga ganyan, Empress. Nakaka-amaze, no? Yes. Na yung mga tinuturo natin sa Elites Empire, mga pinaniniwalaan natin, parang andito rin, parang same talaga siya. Kumbaga, one universal law, one, like same. Kumbaga, as one lahat. Yes. Nakakatuwa. Zubair, thank you so much for being with us today. Ang dami mong na-inspire, ang dami mong mga taong na-open ang mind na ito pala ang Elites Empire at ito pala yung main purpose of Elites Empire. Alam mo, talking to you, I feel like I'm so refreshed by this is how a person can light up another person's candle. Yes. No, na mas lumiliwanag ng lumiliwanag. And yung vision mo lang dati na nagsimula sa'yo, na pag ikaw naging MC ka or naging first millionaire na tausog Muslim, na sabi mo, pag ito nagawa ko, alam ko maraming susunod. And yun, nagawa mo siya. Yes. Napaka-fulfilling yun para sa'yo. And alam ko, marami ka pang mai-inspire. And Wahab, I know that it's in your heart na very, very grateful ka for Elites Empire. Kung may message ka kay Elites Empire, ano yun? Elites Empire is answer prayer, Empress, sa akin. Elites Empire, siya yung nagbigay na candle sa isang tao at ngayon sobrang dumadami na. Elites Empire is a gift na ibigay ni Allah. Hindi lang sa mga Muslim, kahit anong religion. Ibig sabihin, doon ko nakita yung Elites Empire. Elites Empire is na binigay gift na isa akong simbolo na makita ng mga kapatid ko. Ba't nangyayari na? Elites Empire, siya yung nagbigay sa akin ng magandang buhay. Akala ko after 11 years yun ang nagbibigay sa akin. Pero hindi pala. Na nandito lang pala sa Pilipinas, kailangan ko lang makita. Pero ito, nakita ko na ngayon. Kaya sabi ko, Elites Empire is a blessing sa akin at sa mga tao na natulungan ngayon dito sa community natin. Yes, thank you so much, Zubair. Isa ka talagang blessing sa maraming tao, and how I wish and pray na maging blessing ka pa sa mas maraming tao. Kasi na-inspire mo kami ng husto. Ako man, hindi ako Muslim, pero na-inspire mo ko ng husto. And talagang na-in-love ako sa inyong teaching, sa inyong culture ng Islam. Nakakatuwa. And thank you so much, Zubair, for being with us today. And sa lahat ng nanonood sa atin, please do like and share this episode kasi alam ko na mas marami tayong ma-reach na mga taong gusto rin mag-live ng isang purposeful life like Zubair. Thank you so much for watching. This is your Empress Pearl Hung. This is Wahabuddin.
the Juvar of Elites Empire. Sending you love and light.